Mainit-init na balita po, nagkaroon ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Sa isang tweet, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o yung BRP Suluan. Naiwasan naman anya ito ng barko ng bansa. Hinabol din daw ng barko ng CCG vessel ang BRP Suluan. Nagsagawa ito ng mapanganib na maneuver na nagresulta sa banggaan ng CCG vessel at isang China Navy vessel. Dahil sa pinsala, unseaworthy na anya ngayon ang CCG vessel. Kumukuha pa tayo ng updates at ihahatid natin yan agad sa inyo dito sa Balitang Hali. Tinatawid na po ng severe tropical storm Goryo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Kagabi ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, 1,180 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometers per hour. Wala pang itinataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Goryo. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa upang malaman natin kung may mga lugar ng isa sa ilalim sa babala ng bagyo. Sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Taiwan sa Miyerkules. Gabi ng Miyerkules o madaling araw ng Huwebes, posibleng nasa labas na po rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa inaasahang magpapaulan sa bansa ang bagyong Goryo. Hindi rin ito nahahatak ang hanging habagat. Sa kabila po niyan ay magiging maalon at pinag-iingat pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat sa pagpalaot sa mga baybayin ng extreme northern Luzon. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas bilang typhoon ang bagyong Goryo. Apektado naman ang hanging habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Batanes at Babuyan Islands. Posible muli ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng pagputok muli ng Bulkang Taal. Batay sa inilabas na PHIVOLCS advisory kahapon ng hapon, naobserbahan ang pagtaas ng seismic energy measurement sa bulkan. Kasabay nito ang patuloy na volcanic tremor at pagkakaroon ng plume o usok mula sa crater. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang 5 volcanic earthquake sa bulkan ng Taal. Halos 400 tonelada naman ng asupre ang naitala noong Biyernes. Ang mga ito, indikasyon daw na maaaring magkaroon ng phreatic o minor phreatomagmatic eruption. Nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, posible ang minor ashfall at volcanic gas doon. Bawal din pong pumasok sa Taal Volcano Island. Pinaiiwas din ang paligid ng mga eroplano sa ibabaw ng bulkan. Patuloy ang abiso sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa posibleng epekto ng mga aktibidad ng bulkan. Samantala, patay ang isang rider sa Quezon City matapos mawalan ng kontrol at masagasaan ng modern jeepney. Balitang hatid ni James Agustin. Pumailalim sa isang modern jeep ang isang motorcycle rider sa bahaging ito ng Quezon Avenue sa Quezon City. Isinugod ng 26 anyo sa lalaking rider sa ospital, pero idiniklaran din na raybat. Ayon sa pulisya, galing sa Welcome Rotonda ang dalawang sasakyan at patungo sa direksyong Araneta Avenue na mangyari ang aksidente. Pareho pong binabaybay ng modern jeep at motorsiklo ang kahabaan po ng Quezon Avenue. Nang mawalan po ng kontrol ang driver ng motorsiklo at kadahilanan po siya ay napunta sa harapan po ng modern jeepney na parating po. Inaalam pa raw ng pulisya kung bakit nawalan ng kontrol ang rider. Nakipag-areglo na rin daw ang kaanak ng rider sa 48 anyo sa driver ng modern jeep. Ang dalawang panig po ay nagkaroon ng pag-uusap at nagkasundo po na ang modern jeep ay tutulong sa hospital at burial assistance po ng namatayan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Transportation sa ilang istasyon ng tren kaugnay sa mga illegal na vendors doon. Ang mga commuter naman, inirereklamo ang kakulangan ng supply ng beep cards sa mga istasyon ng mga tren. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pinababaklas ng DOTR at MMDA yung mga illegal vendors sa mga train station katulad na lamang dito sa MRT3 at LRT Line 1 station dito sa May Pasay. Ito raw ay para mas maging maayos ang daloy ng mga pasahero lalo na tuwing rush hour. Kanina nag-surprise inspection itong si Transportation Secretary Vince Dizon sa MRT3 at LRT Line 1 dito sa May Pasay. Pero nagpaliwanag yung ilang mga vendor lalo na yung mga may paakyat. Sa may paakyat ng MRT na nagbabayad daw sila ng 1,000 kada araw na renta sa isang kumpanya na nagmamanage ng mall dito. Bagay na bawal daw ayon kay Dizon dahil government property ang istasyon. May ilang vendor naman tulad dun sa mga nasa footbridge na aminado na illegal nga ang kanilang pwesto. Kaya pinakausapan ng DOTR at MMDA na kusa na lamang silang magtanggal ng kanilang mga paninda. May ilang mga pasahero naman, Connie, nagreklamo pa mismo kay Secretary Dizon tungkol sa supply ng top-up card dahil wala raw silang mabiling mga card at sa online naman ay halos 10 beses na mas mataas ang presyo nito. May meeting ang DOTR sa kumpanya ng beep card at aatasan daw ito ni Dizon na magpalabas ng maraming cards. Uutusan din ng DOTR ang LRT Line 1 na magdagdag ng mga vending machine. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. At saka mukhang kulang. No, mukhang kulang. Kasi mahaba pa rin ang mga pigas. Kasi may sindikatong bumibili ng maraming beep card sa mga vending machine. Tapos binibenta online ng 300. Yon, kailangan i-crack down natin. 30 pesos. Tapos binibenta times 10, 300. Connie, bukod doon sa mga nakita, Connie, bukod sa mga nakita ni Secretary Dizon, ay gusto rin niya na mas pabilisin yung linya para doon sa mga discount na mga senior at saka mga estudyante. Kasi sa ngayon ay nagpapalista pa ng kanilang mga pangalan. Ang gusto ni Dizon ay mas mabilis na proseso para binigyan mo na nga ng discount yung mga estudyante at mga senior, wag nang pahirapan para ma-avail yung 50% discount. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Preno muna ang sunod-sunod na oil price hike dahil may rollback po bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, may 1 peso and 50 centavos na tapya sa kada litro ng diesel. 40 centavos naman ang bawas sa gasolina. May rollback din para sa kerosene na 1 peso and 30 centavos kada litro. Kapag epektibo na bukas, sinatayang mahigit 48 pesos hanggang mahigit 65 pesos ang kada presyo o kada litro ng diesel sa Metro Manila. Halos 50 pesos hanggang mahigit 70 pesos naman ang gasolina, habang mahigit 70 pesos hanggang mahigit 87 pesos ang kerosene. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang babae matapos sumemplang at tumama sa isang truck dyan sa Plaridel, Bulacan. Chris, meron na ba tayong narinig na detalye kung bakit siya sumemplang? Connie, natumba ang rider dahil sa lubak sa kalsada. Batay sa investigasyon, tinatahak ng rider at truck ang parehong direksyon sa barangay Parulan nang mag-overtake sa kanan ang rider at natumba. Doon na tumama sa truck ang rider na walang suot na helmet at pumailalim sa truck. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa barangay chairman, self-accident ang nangyari at hindi naman tuluyang nagulungan ng truck ang rider. Tumanggi magbigay ng pahayag ang truck driver at ang pamilya ng rider. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ukol sa lubak sa daan. Samantala, update po muna tayo sa panibagong tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China. Kausapin po natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie, at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Okay, Commodore, kamusta ho ang ating Coast Guard? Nasakay po ng MRRV 4406 na tinarget po ng ilang barko ng China.
Well, ang Philippine Coast Guard po ay nag-launch ng ating tinatawag na Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisdang Pilipino. No? Ito yung KBBM project natin where we provide support to our Filipino fishermen na pumupunta sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Ngayong umaga, nagpadala tayo dito ng 4406. Ito yung BRP Suluan and MRB 9701. Ito yung BRP Teresa Magbanwa. Kasama ang pamamalakaya, yung fish carrier na namimigay ng yelo and also procure itong mga isdang huli nila. And while we were reaching out sa mga isda na nakascatter sa vicinity ng Bajo de Masinloc, we experienced itong tinatawag nating dangerous maneuver, blocking, and even they attempted to do water cannoning, no? Against 4406. Good thing, because of the seamanship skills ng ating mga tropa sa barko, we were not directly hit ng water cannon, and we were also able to prevent anything that that they would attempt to ram or collide with our vessel. Okay, pero ilan ho ba ang humahabol sa ating mga barko? Well, for BRP Suluan, 2 barko ang humahabol sa kanya. Ito yung China Coast Guard 3104 and the PLA Navy War. At dahil nga sa paghabol nila, no, sila mismo yung nagbanggaan, no, itong pagitan ng PLA Navy warship at ng China Coast Guard vessel. I see, And as what you can see from the video, ang na-damage dito ay yung China Coast Guard 3104, and we are also anticipating na merong na-injured na mga China Coast Guard personnel dito. And because of that, we even offered assistance, no? We can support them for man overboard operation and even provide medical attention sa mga crew nila. Unfortunately, hindi naman sila nag-responde sa radyo, no? That's why we proceeded to the area where our fishermen is currently located right now. Napakaganda hong kumbaga pagbibigay ng offer ng tulong, no, mula po sa ating pamahalaan. Dahil sila nga ho ay nagbagaan yung sarili-sarili ng mga bangka sa kakahabol po sa atin. Despite that, we have offered po yung ating tulong sa kanila. Sa tingin niyo po ba, meron itong weight kaya kung sa mga susunod kayang mga encounter ay baka mas maging mellow na sila sa atin? Well, you know, Ms. Connie, no, ang Philippine Coast Guard, the humanitarian side of our organization is really expected from us, no? I'm not really sure how things will change sa China Coast Guard, but as far as the Filipino behavior is concerned as well, alam naman nating pag ganitong sakuna, we always extend support and assistance. Oo. Sir, ito babalikan lang natin kasi maganda yung nakwento nyo kanina. So sa paghahabol po sa atin ng China Coast Guard sa mga barko natin, silang dalawang po mismo ng PLA Navy ang nagkabanggaan, no? Pakikwento ho ng mas detalyado pa. Sa atin hubang parte, sir, wala namang damage o sa kanila lang talaga dahil dito sa kanilang banggaan? Well, ang nangyari dito, Ms. Connie, no, yung 4406, hinahabol tayo ng China Coast Guard 3104. Kaya na sinabi ko kanina, they intend to separate the Coast Guard vessel from the Filipino fishermen. At tayo naman, ang ginagawa natin is really to gather the Filipino fishermen para siguraduhin ligtas sila. And what happened is that there is some miscalculated maneuvering itong PLA Navy warship. Habang hinahabol tayo ng China Coast Guard, ang PLA Navy naman ay lumiko, no? Sa pagliko niya, tinamaan niya yung nguso ng China Coast Guard vessel. Okay, so dalawang barko ho ng China, sila ang nagkabanggaan. Yes. Okay. Ito ho, doon naman tayo sa ginagawa niyo hong mission to begin with, kung bakit po kayo nandiyan. Nakatulong ho ba ng husto tayo na tuloy ho ba yung ating kapag-aabot po ng tulong sa ating mga mangingisda dyan? Well, Ms. Connie, as we speak right now, no, nag-gather na ni BRP Teresa Magbanwa. Ito yung isang barko na kasama ni BRP Suluan. Ito yung 9701. Ang mahigit kumulang na 35 Filipino fishing vessels, no? At tumatanggap sila ngayon ng mga ayuda from the government, especially the fuel and even yung yelo para mas matagal sila makapangisda sa Bajo de Masinloc. At sa ngayon po ba, meron pa ho ba tayong nakikita na mga siguro infrastructure, mga tinatayo po mga isla na bago kaya o baka na ipagpatuloy na nila doon po sa area po ng West Philippine Sea?
Well, kung ang pag-uusapan natin, Miss Connie, is Baho de Masinloc, Yes wala po. tayong nakikitang ganyan. Hindi pa nangyari na magkaroon ng kahit na anong infrastruktura dito sa Baho de Masinloc. That's good to know. Pero yung mission po natin hanggang kailan ba? Ito ho ba ay continuing mission para sa ating mga mangingisda doon? Well, the commitment of the Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, to the President is always to ensure the safety and security of our Filipino fishermen and also to support itong fishing venture nila. So ang pagtagal ng Philippine Coast Guard vessels dito ay dependent, no, sa bilang ng mga mangingisda na mananatili pa dito sa area na to. Lilinawan lang din ho natin, doon po sa parte ng ating mga nakasakay po sa BRP Suluan, wala naman hong nasaktan at yung ating barko ho ba na damage ng kaunti o wala rin? Walang nasaktan sa ating crew, no? Hindi tayo tinamaan ng water cannon at hindi rin tayo inabot ng kahit na anong pagbangga mula sa China Coast Guard or even with the PLA Navy warship. Okay, sa mga Pilipino lang, no, na sinasabi nga ho natin, wala talagang naapektuhan. What about yung iba hong barko? Wala pa ho ring damage at mga nasaktan? Well, I can only speak for the Philippine Coast Guard vessels right now. As of this time, based on our monitoring of our own assets, wala naman nabalita, no? Sa aming barko na na-deploy sa Baho de Masinloc ngayong umaga ang nagtamo ng kahit na anong damage or injury sa aming mga. And of course, gusto din natin makapagbigay kayo ng update sana doon po sa mga modernization, mga tulong, mga dagdag, no, na mga barko ho para sa ating PCG. Thank you, Ms. Connie. No? Of course, we have already issued itong mga updates na to. Ang Philippine Coast Guard vessels is soon to expect, no? Magkaroon ng 5 97-meter vessels na manggagaling sa Japan. Ito yung kasing laki ng BRP Teresa Magbanua. And then of course, from the French government, they're also supporting the acquisition of 40 Coast Guard ships. 20 of that will be constructed and coming from France. And the other 20 will be constructed here in the Philippines in support of our local shipbuilding industry and also for the technology transfer, no? Para mas tumaas ang capability ng ating mga locals to support ang pag-acquire ng ating capability sa Coast Guard. Alright, good news po yan. So, ilan ho total na madadagdag sa ating mga barko? Hopefully, ito yung magamit natin sa pag-monitor din ng ating pong mga teritoryo. Ngayon, Ms. Connie, you're going to total the 40 from France, 5 from Japan. There are already 45, no? 45. Yes. Kailan ho yan mararamdaman? Well, hopefully by 2027 and 2028, Ms. I Connie. see. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin at maraming salamat po sa patuloy na binibigay ninyong serbisyo sa amin. Thank you. Maraming salamat. Yan po naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.